Hi everyone. Pakitutok ang mga mata sa screen at ang mga tenga sa pakikinig dahil may mga kwento kaming ipag-uusapan na baka sakaling may pakialam kayo. Welcome to Paki Podcast Season 2. Bak! Bak! Siya yung ginulat ko siya. Sabi mo, kape pa! Kape pa! Hello! Hi! Sorry, did you guys like the intro? No? Ganda. Gulat ako. Na-immerse kayo, medyo. Ayan. Hi guys, welcome to Paki Podcast Season 2 with a very, very special guest of mine. I'm sure hindi kayo familiar sa mga faces na to sa channel ko kasi you guys don't see their faces on my Kasi usually ang ini-invite ko at mga kino-collaborate ko, mga kaibigan ko talaga. Yeah. Pero yeah, I'm opening my doors to... Salamat naman. Uy, grabe ka naman! Anyo sa'yo. Hello guys, I'm Albert Nicolas. Asian cutie na lang. Ay, sobrang cute. Konnichiwa. Zarko-san. Hi. Zark! Guys, anyways, I am Zark. Zarkaro Vlogs. I explore places around the world and ayun. Be limitless, guys. Nako guys. Big timer. Big time. How many subscribers do you have? Mga 150k. Bila! Yung dump account niya. Guys, sa sobrang sikat niya, may dump account din siya sa YouTube. Di ba? Di ba tayo Ngayon lang ako nakarinig nun, tayo sa IG ganun. Ang dami niyang channel pala. Di ba? Bakit? May dump account ka? May iba-iba siyang category. Iba-ibang category yes. lang. May gaming yung una, tapos vlogs, tapos music, tapos may raw, tapos mayroong shorts. So lahat yun nakamonetize. Pautang naman. As you guys can see, obviously, you guys can tell by the background, ang theme natin today ay Halloween. Spooky ng kuya mo. Halloween. Yun yung title? Spooky ng mga opa nyo. Yes. Expect a lot of scary stories but with a lot of humors kasi nga, bilang mahilig sa horror pero duwag din. Ayoko yung masyadong scary. Lalo na mag-isa lang sila sa dorm. Hindi. Kasi hindi lahat ng mga mahilig sa horror ay matapang. Kagaya ko, I'm a fan of horror pero duwag ako, guys. I don't watch horror movies. Ikaw mismo? Seryoso I don't watch horror movies. Grabe. Trivia lang, guys. I recently stalked his profile. Tapos nalaman ko, yung isa sa mga natendan kong movie premiere, horror movie premiere. Kasama siya. Kasama pala siya at yung Taiwan Hospital Killer. It's really nice, guys. Thank you So ano talaga? Mahilig ka talaga sa... Mahilig talaga. Pero ako yung type na hanggang sa screen lang tayo, ha? Hindi ako mangi-istorbo doon sa mga... hindi ako yung adventurous na pupuntahan ko pa, aalugin ko pa, hahawakan ko pa, yung Ouija board. Cause, you know, I just wanna see it from the screen but I don't want to first-hand experience Okay it. lang, ito na yung start. Don't touch me. Ito na yun. I just said, I don't wanna touch spiritual. Hindi, joke lang. Kaya ito na yung start. Sumama ka na kayo. Gogi, ayoko. Pero sa akin kasi, hindi ako nanonood ng horror movies kasi pwede ako mamanipulate Na mamaya baka habang uy, yun na nga siya. Baka habang ano yun? Uy, meron kayong pinadala. Uy, ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Kita yun doon. Uy, may padala. Nagulat ako. Albert! Ikaw ba yan? Nalaglag yung gitna. Ayun. Okay. O, kita sa video yun. O, rewind. Pero sino yung naglaglag? Uy, meron ba dito? Di ko Di ba alam. sabi nila sa mga building doon, merong mga padugo? Actually, Habang tinatayo. so we're shooting here sa condo. I've lived in this condo for about 4 years now. Lahat ng mga kasama ko nakakakita daw dito. Lalo na to, nakikita daw siya dun sa workroom ko lalo na. And one thing they have in common, they have experienced like a spirit daw or something. Baka may entity daw sa elevator namin. Do you wanna check? Uy! Joke lang. Estes method. Hindi, kagagaling ko lang ng shoot. 3 days ago. Nasa kotse ko lahat ng equipment. And I have this equipment from 1996. Birth Yeah. year ko. Hindi, meron. I have this DR60. It's all new. Wala lang. Kung gusto mo, gamitin. Uy, teka lang, wag muna ngayon. Dati hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Okay. Pero nakasama kasi sa yung friend ko nga si Agassi. Oo. Meron siyang may ilang equipments din siya na ganyan. Totoo ba Doon yan? first time ko naniwala. Ay, grabe. Sorry, tumawag yung
Hello? Multo yun, multo. Kevin, di ko talaga alam kung scripted siya. Ay, Natatakot ako. Set nyo to ha. Teka lang, Kami ni Albert, dumating lang kami sa pinto. Okay? Kaya wala din akong alam. Yun yung reason kung ba't di ako nanonood ng horror movies. Oo. Katulad nung nanonood ako ng Weapons, tapos latest Conjuring. Weapons. Fuck! Ayoko talaga ng jump scare. Kasi iniisip ko, pag may lumabas, pwedeng kapag nag-explore ako, yun yung mapunta sa utak ko. Kaya di ba sa YouTube ko, parang tingin nila sobrang tapang ni Zark. Because I don't watch horror movies. Kasi ayoko ma-manipulate utak ko about yung itsura ng ghost. So parang kunwari, hindi ba mayroong mga tiyanak movies? So hindi totoo yun. Iba ba yung mga entity na? Hindi ko alam kasi hindi pa naman nakakita ng tiyanak. Pero as possible. Kung baka... Seryoso ako. Mabasag din. Bobo ka daw kasi. Hindi ko masyadong bet. Pero I was in a horror movie. Yun nga yun, sa Taiwan Killer Hospital. I know how to execute a film kung paano tumakbo. Pero yung panoorin ko... Ikaw yung type na, do you dream about it? Or something? Oo. Totoo. When I explored this corridor, after nang binangungot ako for like 2 weeks, up until bago ako lumipad ng Vietnam, doon natigil. Lumipad ako ng Vietnam. Saan yung corridor? Sa Cavite. Cavite, Bataan siya. Actually, pinag-aagawan siya ng Cavite at Bataan. So, parang sa mga hindi nakakaalam, ito ay pinangyarihan ng World War II. Hindi ako natutulog sa bed. Kasi I'm scared na meron sa ilalim. Totoo to ha, sa bahay ko ngayon, I don't have a bed. Mas gusto ko na parang tatami style, Japanese style lang, na walang bed. Kasi minsan, pag tutulog na ako, nai-imagine ko na meron sa ilalim. So, while I was sleeping, napanaginip ako sa sarili ko natutulog. Kita ko sarili ko on my naked eye. And then may nakatayo na shadow, dark figure na malaki. Imagine that happened multiple times. Like, 3 times. Yan din yung sinabi ng pinsan ko nung nabangungot siya. Nakikita niya daw yung sarili niya na natutulog. So, wala kang magawa. Wala ka. Di ka makakilos. Oo. Actually, nangyari sa akin yan eh. Pero di ko nakita yung sarili ko natutulog. Never, ano yun? Parang pini ko lumulutang. Naglulolo. Iba yata yung birth. Hindi, iba yung ginagawa ko. Iba ang ginagawa ni Albert. Hindi, pero nagsumbo ako sa mama ko. Alam mo sabi ng mama ko? Ano? Kakalaboy mo yan. Parang 1 week naman yun. Sa'yo, gano'ng katagal tumagal? 2 weeks ako, 2 bro. weeks. 2 weeks pa, iba-ibang panaginip. Pero takot ka nung time na... Minsan kasi, tumatapang ako kapag parang ready to fight na ako. Pero pag alam kong wala akong kalaban-laban, kunyari ngayon pagod ako. May magpakita sa akin, okay lang. Pero yung parang unexpected, biglang may dadaan sa harap ko. Tangina, tatakbuhan kita. Pero, kapag alam kong game face on na ako, I'm here to explore talaga. Kahit may magpakita sa akin, I'm gonna follow you. Tapong mo. Hindi ko pa na-experience yung ganun. Ano tawag dyan? Parang astral project. Ano ba yun? Parang ganun. Parang may tinatawag sa ganun sa English, Sleep paralysis. Yung Sleep iba. Pero yung iba paralysis, kasi talagang... astral Kapag nakita mo na sarili mo, that's astral projection. Oo. Correct me if I'm wrong. Pero alam ko pag nakita mo na sarili mo na you were Dr. sleeping, Strange nakita mo level. yung sarili mo, that's astral projection. Pero if wala ka lang magawa, nakaganto ka, That's alam mo, paralysis. that's sleep paralysis. Ako ang hilig ko mag-lucid dream. Yung nakokontrol ko. Alam ko nakatulog ako. I know it's a dream. I know I can wake up anytime. Pero minsan, ini-enjoy ko. Gusto ko yan. Gusto ko yung ganun panaginip mo. And it happens in a good way and a bad way. Okay. Like, if it's a good dream, sometimes kino-continue ko. If Parang mo yan. Seryoso. Parang alam ko. Okay, pera. So parang totoo. Oo. Pero alam ko sa sarili ko na it's a dream. In the dream. Yeah. Tapos pag gising mo, wet Kahit ka. sa horror. Wet na wet. Aray ko. Kahit sa horror. Like, this started when I was in high school or college. Parang mga nasa 16, 17. Parang paulit-ulit yung nightmare ko. Parang same nightmare over and over again. Parang tuwing pagod ako, there's just always one person. Habol ako ng habol. Hinahabol ako lagi. And for some reason, walang intro, walang outro. Takbo lang ako ng takbo. Na hindi ko alam ba't ako hinahabol, anong gagawin niya sa akin. Pag once na nahuli ako. And then, one time, dahil sobrang paulit-ulit, siguro nagkaroon ako ng consciousness bigla sa loob ng aking panaginip. Sabi, putang ina mo. Tapos tumalikod ako, kinuli ko, binugbog ko, pinatay ko yung multo. Starting then, parang, Wala na ba? nahulit-ulit yung lucid dream ko na
hindi na naulit yung mismong panaginip na yan. Pero that's when I started like lucid dreaming. Na pag nasa climax ako ng nightmare, parang it's a dream, bitch. Parang, parang my turn, my God, Angela. My turn! SS! Try ko nga yun. Sana Ganun ako. Sana bangungutin ka, Bert, mamaya. Try mo. Joke. Sige, update ako. Uy, yung tulog ka. Hindi yung habang gising ka. Pero yun nga, curious ako. Ikaw ba mismo, di ba? Naniniwala ka ba na may nag-i-exist na ibang... Sobrang naniniwala ako. Before, hindi ako naniniwala. Kaya nga sobrang tapang ako mag-explore, di ba? Pero nung time na nakakita na ako, in my face, shadows appear in my face. Is it usually shadows? In my face. Tumataas, oh. Gogi ka. So, I was shooting in Japan. So, this is yung sa, ano tong place na to? Yung The Grudge House. So, I was... Oh my God! That's my trauma movie. So, ba yung may batang ano? Yeah. Toshio. So we were shooting in Japan and then I saw my friend. Talaga pumunta siya dun sa room na yun. Stangin na mamaya, nandun na siya. Di ba? Pag ganun. Mamaya, pabalik na siya dito. Just right after, I saw a shadow near the kitchen. Walang daan yun, papunta sa labas yun in my face. Last week, tinreat ko yung team ko na, kasi ngayon, we're working on something ngayong October So, ako kasi, bago kami mag-shoot, tinitreat ko muna sila. Punta tayo ng hotel, parang staycation tayo, ilang days. And unexpected, I didn't bring any cameras. Kasama ko si Steve ng Team Payaman. Yes. Ayoko pangalanan yung resort, pero sobrang ganda. Pero dun namin first time talaga na naranasan na. As in yung doorknob, andun. Nag-knock, parang gumanon yung doorknob. Yun, sa loob ng kwarto. Tapos, bago ako makapunta doon, meron pang isang door from outside. And then, nung kumakain kami, yung microwave, talaga nag-ting, gumanon. Na middle na kumakain kami. Kaya sabi ko, putang ina ako naniniwala ako. Kasi ilang beses na rin, even when filming the Taiwan Killer Hospital, ito yung personal experience ko sa Taiwan Killer Hospital. So that time, last set ni Rob Gomez and ni Jane De Leon sa taas. So ako, I was just chilling sa first floor. Lahat sila nandun kasi nga alas 2 na ng madaling araw. I was staying on the first floor, nagmo-music lang ako. Tapos sabi ni Direk, Zark, yung set mo, bukas lang natin yung shoot kasi madaling araw na, late na. So I remove my mic, I remove everything. Sa first floor, pag akit dapat ako ng fourth floor Kasi nandun sila nag-set, gusto ko manood. And then, sa first floor, nakita ko yung audio woman namin, yung nagkakabit ng audio ko everyday, nagtatanggal ng audio everyday, kung kanino ko binibigay. Nakita ko siya fixing, nakataligod. So sa akin, I didn't bother to tell her pa na ito na po yung mic ko kasi nalalagay ko na tinanggal ko na Imagine, nakita ko siya doon. So pag akit ko ng fourth floor, putang ina, nakita ko ulit siya. So doon talaga, even I do this ghost contents, this exploration for years, natulala talaga ako. Nakaganto lang ako. Tapos they were asking me na what happened? What did you experience anything? Kasi it's the Taiwan Killer, yung hospital na yun So niyakap nila ako, kinomfort nila ako, pinag-pray nila ako. Tapos doon ko na-realize na putang ina, this shit is real. Kasi hindi ako magaganon kung alam ko nagko-content ako Pero at that time, na unexpected time na nangyari, tangina, tulala talaga ako, bro. So alam nila. Tulala talaga ako na putang ina, unexpected. Nangyari. Pero like, spirits come with faces talaga? Or do you think they have... So hindi totoo yung talagang may itsura sila. It's either they come in a form of a shadow or like ganon. For my experience, usually shadow Or if ever they come with faces, it's someone you know or like a doppelganger. May gagayahin sila. Parang ganon. Sa akin minsan, ganon. Pogi. Pogi, Bert. Pogi. Katakot yun. Ayoko. Hindi, pero ako naman, share ako ako kasi may superpower ako Sarap. Ewan ko kasi nakakamit ako ng mga hindi sila paranormal Ano bang tawag sa kanila? Alam mo yung mga manggagamot, parang mga ganun. May namimit ako. Kapag nakikita nila manggagamot? Ano yung sabi sa akin nung nakaraan, parang albularyo? Albularyo. Sabi sa ang lakas ng medium. May tinatawag sila no? Medium psychic. Shamans. Medium psychic. Hindi ko alam Tao ba to? Hayop? Parang sabi sa akin. Pero kasi ako, ang nangyari sa akin, nakakahula ako ng nangyari sa YouTube. Kaya nga nagtaka ako. Parang gano'n. Parang Mami? Hindi kasi yung may kaibigan ako dati, 4 kami. Kami. Parang nag-dinner lang kami. Tapos kasi before pa lang nun, parang lagi ako nakakahula. Pero bata pa ako nun, parang yung sa mga kaibigan ng ate ko, nasan na si ganito? Parang, wala naman siya sinasabi sa akin. Nahuhulaan ko yung mga nangyayari sa kaibigan niya.
Parang doon nag-start. Tapos, nung mga lumalaki ako, sila Jay alam to yung mga kaibigan ko, na pag may nabanggit ako, nangyayari talaga. Ang lakas ng manifestation. Malakas. Tapos before nga, ito yung pinaka apat kami. So, yung tatlong mga kaibigan ko. Para silang mga pagod na sa buhay. Kasi yung isa, parang 5 years na siyang nurse. Parang walang nangyayari sa kanya. Yung family niya nasa Australia. Yung isa naman, Starbucks barista. Tagal na din niya doon. Pangarap niya maging flight attendant. Tapos yung isa din, parang 5 years na siya sa call center. Parang ayaw na niya sa Pilipinas, parang paulit-ulit na daw nangyayari sa kanya. Sabi ko, sige nga, hulaan ko nga kayo. Ayan, paikot kami. Sabi ko, ito si call center. Sabi ko, hindi ka sa Pilipinas. Parang sabi ko, ka, Amerika ka. Sabi ko, hinula ako. Tapos doon ka din magsisettle. Tapos, yung isang barista naman, sabi ko, magiging flight attendant ka. Pero hindi yan yung last career mo. Magkaka-business ka. Yun yung mag-ano sa'yo. Yung isa naman, yung nursing, family niya nasa Australia. Pero, sabi ko sa kanya, hindi ka sa Australia. Sa London ka. Specific. Layo Tingnan mo kayo, kinikilabutan ako kapag kinikwento ko yan. Tapos lahat yan nagkatotoo. Tapos, sabi ko pa dun sa nursing, sabi ko, dun ka makakapangasawa sa London. Pero, taga sa atin din, taga Angono, Rizal din. Ngayon, nasa London siya. Yung sister niya, lumipat sa London pala. Wala akong alam wala akong alam sa mga plano ng pamilya niya. Ngayon, nasa London siya, nursing siya dun. Yung napangasawa niya, taga Angono. Shit. Yung barista, naging flight attendant siya sa PAL. Tapos, ang ending, nag-business din siya nung nag-pandemic. Nawala din siya sa PAL, tapos nag-business siya. Tapos, yung isa naman, call center, after ilang buwan nun, pinadala siya sa US yung company niya. Pero ginawa niya doon, parang na siya. Parang doon na din siya nagpatuloy ng work. Yung lahat doon nagkatotoo. Pag naalala ko talaga yung sabi ko, oo nga Tapos kapag sila, kasama ko nga yung mga kaibigan ko, sabi, huwag kang magbanggit ng kasi nangyayari talaga. May nakikita ka bang, Bert? Kinikilabutan ako, ayoko sabihin. Nasa balikat mo Iba yun, din. Hindi ngayon, I mean, yung mga... Hindi, sa amin. Curious lang. Biglaan Minsan... Biglang pumapasok. Give sabi nga nila. No, parang Shamanism yan. Parang si Ganun ba yun? Shamanism. Parang si Joseph the Dreamer yung sa Bible. Yung nahulaan niya yung mangyayari. Ayaw mo talaga kay Ruby Baldwin? Napunta pa tayo sa Bible. Meron yan sa kasi. Kibuloy, stop. Stop. Is it in the family bloodline talaga? Walang ganun. Wala talaga. Bakit kaya ikaw yung first? Ganyan? Minsan nga dun sa namin sa wedding, pumunta ako sa wedding. Sabi ko dun sa photographer, "Oy, congratulations Grabe kasi hindi naman sila nag-aanak. Akala ko naman sa wedding, sinabi ko, parang maghihiwalay po kayo. Nahulaan ko din. Photographer pa to Wala din, laki pa naging nasus mo. Magkakaroon ka ng pangatlo. Sir, delete ko na po footages Hindi to last mo Let me just give you a quick lang. Siyempre, bilang Koreano dito, let me tell you a little bit about what you're experiencing. From my knowledge, in Korea kasi, sa culture namin, we have yung people like you who can see spirits, who can fortune tell, whether that be short term, long term. We call them budang. Mudang and what they are like. I saw the direct English translation. Parang shaman talaga ang tawag sa kanila. They usually write pujok. It's like a, what do you call that? Yung sa dilaw na paper. Yung parang seal na parang dinidikit. Ano tawag sa mga ganun? Basta parang siyang spell siya. Yung mga symptoms like yours, that's like a pre-symptoms of people who are turning into a shaman. Tapos, we call that shinnerim. Shin means God. Or like, Diyos nila. Pero we're not talking about God like Christian God. Like talagang, kasi they believe like each shaman has their own God. They serve their own God. Yung iba lola, yung iba lolo. It could be ancestral God. It could be some another entity. Parang ganun. Tapos, if there's a sign like that, kailangan mo daw tanggapin. Pag hindi mo tatanggapin yung ganung power, at and when I say tanggap, you have to go to that direction daw. Parang, kailangan mo switch of profession talaga na you have to use that power to help other people. Or, ako serve the gods. Mga ganun. Pagka di maganda yung parang, ano man tawag dun? Aura.
Yung premonition ba tawag? Ay, ano ba tawag na pag nahuhulaan? Pag di maganda yung nakikita akong vision, may mga pangontra ako eh. Gagawin ko, kakwento ko. Tapos para ganun daw, para di matuloy eh. Pagka di maganda yung vision nakikita. Hindi, pero masama din daw yun. Nangingialam ka daw sa mga plano ng faith. Oo, sabi nga nila. Tapos, ayun, pag hindi mo tatanggapin yung ganun, yung gusto ng God mo, like, if you don't accept that shinerim, magkakasakit ka daw. Parang may ganun na belief eh. Grabe, may natutunan pa. Walang ganun dito, no? Parang meron din, pero iba. Ibang, walang ganyang ano tag doon? Nag-ano kasi. Parang these people are chosen people daw by the their rare gods. Yun eh, rare. I know if a house has something or has not. And sometimes sa mga lugar, I can feel it. Sa mga lugar, I can switch on my senses. I can switch it off. That's why sa mga exploration minsan, ako just fuck around. Pag investigation, yun na. Siguro, in my years of doing these things, siguro na-unlock ko na lang siya na kapag parang meron, nafe-feel ko. That's why minsan alam ko kung ano yung mas magandang puntahan natin sa pinakadulo. Tsaka ano yung dapat nating unahin. Hindi ka natatakot doon. Minsan kapag pag nandun na ako, parang ang tawag ko doon parang Zarkero mode. Zarkero mode na pag nandun na, hindi na ako, parang wala na sa akin yung takot. Kasi nandun na ako eh. May nagtanong nga sa akin eh, kaibigan ko. So kaibigan niya yung naalala niyo yung humawak kay Annabelle na namatay? Yung Annabelle? Yun ito lang? Oo. Yung tour guide ba yan? Hindi siya tour guide, parang chosen one siya. Chosen. Kalimutan ko yung pangalan. Pero ayun nga. Annabelle doll? Yeah. Recently? Yeah. Hanapin mo yun. So, I have a friend niya yun. Ang tanong niya, if you're given a chance na mahawakan si Annabelle, will you do it? Sabi ko, I will do it. You? I will do it. Oh? Kasi nandun ka na eh. You know why? I'm not afraid na mamamatay ako. Kasi I know that doll is demonic. And I do believe in God. Kasi I'm Christian eh. And I know He is more powerful. So... Akin na lang yung ID tsaka password ng YouTube channel. Pero siguro yun yung nagbibigay sa akin ng courage na I doubt that this spirit can harm me. Because una sa lahat, before I enter the place, I do pray. Hindi ko na sinasama ngayon sa video kasi mas more of like story, driven. Pero we do pray, we do this ritual and stuffs. Oh my God. So, sorry. Grabe. Kasi like I said, guys, fan lang ako ng horror, pero I've never had a first-hand experience like you. I don't have that switch on, switch off. So, I'm just listening. Everything's just new to me. But speaking of yung switch on, switch off, ikaw naman sense at nakakakita at sanib din. We're gonna talk about that later. Ikaw naman yung senses mo sa dami-dami mong napuntahan. Where was the scariest place you've been to that you don't even want to go back? In the Philippines and international for your case, tsaka ikaw dito. Like, can you recall that moment? Yung talagang napuntahan mo, tapos sabi mo, oh shit, hindi talaga. Alis na ako. Dito daw sa bahay. Good question, That's a good question. Kasi I'm really curious eh. Kaya nga eh. He's been to what? The Grudge House, the Japanese forest, corridor. Di ba? Parang... So, saan pa mas nakakatakot dun? Hindi ko na babalikan, Suicide Forest. Oh, really? Yeah. Japan? That was the first time that I got manipulated, I could say. So, hindi pa to out sa YouTube channel ko ha. I'm gonna release this on November. So, I went back kasi. That was a year ago, di ba? Yung video na yan? That's the first time. Pero I just went back just 2 weeks ago, I think. What? Yeah. Baka may dinala ka dito So, bumalik siya. Wala. Bumalik ka din pala. Bumalik ako. Kasi nung first time, wala eh. Yung senses ko nun, it's more of like focus na ako sa overnight experience, the peaceful thing. Kasi my video is all about mental health. You weren't like seeking kasi time na yan. I'm not seeking. I'm just there to camp. Like other people do. Yeah. Just regular camping. More like work mode ka din nun, siguro. Maybe yeah. That's why. We saw a fire there na parang lumulutang and then medyo nag-vanish. It was on the video. It was on the The Goblin Fire. We call it Goblin Fire in... Sa amin, San Telmo. Alam mo, have you watched Exoma? Hindi pa. You can flash it You can flash it. Siguro hanapin mo na lang doon. Pero in the middle of the night, we saw a fire. Pero binaliwala ko na lang kasi it's more of like I'm there for experience eh. Ano ba yung na-experience ng mga taong pumupunta doon to, themselves. Pero this time, we went back for an investigation. So we went very deep inside the forest. And merong something na parang naglulure sa akin na you need to go deep. Noong una kasi kabisado ko yung place eh. Kasi I was with friends na kabisado yung place. They teach me the way, how to get into these zones, ganito, ganyan. So, dinala ko yung mga kasama ko doon.
And with safety measures, we put mga tali para hindi kami maligaw. Pero meron tong moment na to na parang curious ako. Na parang in my mind, okay lang, may mga iba naman tali eh. So hindi na ako maglagay ng sarili kong tali. So I was going deep and deep and deep and deep to the point na sila, dot na lang. I can show you the video actually. And then... Imagine ko, sige nga patingin niya. I was lured. Nalure ako ng forest na yon for some reason. Ako, I know myself. Nandun lang ako sa kakayanan ko. Pero at this time, tangin na yung mukha ko nun. Sobrang putla ko na nakita ko sa video. Kasi I was with Steve. And then they were filming me that sabi nila, I'm acting weird. Pero for me, normal lang ako, pre. Kaya ko pa. I'm still, sanib ba to? I'm still, hindi siya sanib eh. It's more of like, siguro lure, parang... Lure. I think, yan talaga. Yeah, parang nilulure ka ng forest. And then... Lure? Hindi yung hindi yung si Lure Ito yung lure ko Okay. So ito yung itsura ko nun. Kasi sabi nila, I was not okay. But I know that I'm okay. And my voice is like that. Grabe nakakatakot. Parang feeling bakit gabi kayo pumunta? Ayun sila, di ba? Palalim na ako ng palalim niyan. Ayun na sila. Okay? Ayun na sila. Imagine how deep that is. You walked all the way alone. I walk all the way alone. Nakatakot yan. Meron akong feeling na I need to go there. Parang my instinct is telling me to go there, Hanggang sa after naming mag-film, around mga 4 a.m. na yata, 3 a.m., I just realized na I almost fucked them up. Kasi ang di ko gets is, this is a forest. What instinct? Kasi kung hindi siya na-lure, baka kasi may mga magsasabi dyan, what would you look for in a forest at that night? Diba? Siguro at that moment, imagine, kunyari sa haunted house, di ba meron dito parang creepiest house? Na wherein gusto mo na yun yung pinaka-last, ganun. Ngayon sa forest, parang it's something na, it's calling me na, parang this way, there's something there, something's waiting on you there. Parang ganun. Ako, that time, parang explorer mode na, I want to see shits, I want to see ganito, ganyan. And then nung na-experience ko yun, nakikilabutan nga ako hanggang ngayon. Oh my God. And then, tumatay I'm having grabe! So madami kayo nun, no? Buti ka mo, we are 5 people. So, si Steve kasi, siya yung parang body ko nun, tsaka si Iwa. So, si Iwa medyo takot na. Tapos yung dalawang paranormal expert na kaibigan ko from States, sila na rin yung parang, I think we should stay here. I think we should stop going deep. Kasi sobrang lalim na talaga namin. Na kapag kapag nawala kami, shit, wala na talaga, bro. Vanish na talaga. And then si Steve sabi niya, hindi Zark, okay na tayo. Kuha lang tayo ng maraming B-rolls. So I was like, medyo pissed pa ako noon na, tangina, parang kulang pa. Pero in reality, nung nasa 7-Eleven na kami, siguro medyo naimasmasa na ako nun. Na-realize ko na, shit, what I did is wrong. Kasi I almost... Dun ka na, bumalik yung sanity mo na parang bumalik okay. sa akin na okay na lahat eh. Why do I need to go deep pa? Na pwedeng danger na yung nandun na hindi kami makabalik or what? So, for me, that's the place where I don't wanna go back. Magandang I'm gonna go back. Teaser yan ha, abangan nyo sa channel ni Zarka Room. I'm gonna go back if I'm with siguro kung kasama ko na yung mga friends ko na talagang explorer na kabisado nila. I'm not going there, not even with Dora. No, fuck that shit. No. Yeah. You go there, you want to die, 'di ba? Sabi kaya nga Suicide Forest, 'di ba? No. Ayun, for me ayun kasi medyo mental yung atake niya eh. Na parang hindi ko alam na bakit parang feeling ko kulang pa. Parang it's not that you don't wanna go back because you saw something, but it's more like you lost yourself. Parang ganun. I don't know how will I explain it, pero that's true. I never fake my videos. I never do anything shits. If the place is walang anything sa place, I say na parang wala naman. Minsan I give explanation why is it going off. Pero this time, I'm gonna say that something's in there. So nung medyo pahapon na, we did our B-rolls, drone shot, car shots on the way. Binisita namin yung entrance ng Suicide Forest. Kasi plano namin, pasukin talaga ng gabi. Kasi we're gonna do investigations. Okay, so, dun pa lang. So, we have this strategy wherein parang we're gonna stay in one place, click the camera at least 5-10 times, and see if there's changes. And then we capture something. Exclusive, guys. He took another shot. Seconds later. Around that Kita niyo yung black? side, but then Saan? moments later he took another shot. Parang may nakatayo na Around lalaki. that side, but then moments later he took another shot. Same spot, ah? Seconds later, nothing. Ay, wala na. So that means something. Because if it was a tree or anything there, nandun it pa would rin have yun. not been there. That looks like someone staring. Early pa lang yun, tapos binilikan namin ng gabi. So, yeah, I'm not gonna go there. Which place would you never go back?
Madami, pero isa yun sa Cresta del Mar nga sa La Union. Kasi grabe doon yung wala akong takot sa multo talaga. Doon since bata nakakaramdam ako sa kahit bahay pa lang namin eh. Kasi yung sa bahay namin mahilig kasi parang mag-doppelganger na minsan maliligo kami tatawag sa pangalan mo kahit wala naman tao. Pero doon sa Cresta del Mar kasi, nag-explore yung kaibigan ko nga si Agassi. Tapos, may mga dala siyang device. Yun yung Estes, yung wala di ako familiar doon. During nag-explore kami, sabi, tignan natin yung music box. Okay. May dadan. So, maya-maya tumutunog. Sabi ko, okay. Pero yung caretaker doon, kinikwento sa amin, wag na kayong pumunta doon sa bandang dulo, sa may puno. Dahil nga meron ng mga paranormal investigator na nagpunta dito, na kasama nga yung GMA News daw, na hindi daw kinaya yung doon sa dulo. So doon lang kami sa may restaurant. So, sige, dito na lang tayo after namin mag-ikot. Tapos, yung nag-explore kami, umikot kami, meron doon hagdan papuntang second floor. Tapos, kinikilabutan talaga ako. Kada kinikwento ko. Tagal! Ikaw na lang! So, nakadalawang daan kami doon. Dumaan kaming una. May kumalabog sa taas. Sabi ko, baka pusa lang yan. So, madami kami, mga 11 to 15. Parang kayo nasa retreat Oo. So, hindi na ako natatakot. So, pagbalik namin naman, kumalabog ulit doon sa taas. Sabi ko, wala lang eh. Hindi talaga ako naniniwala. So, mamaya yung mga device, doon sa restaurant, pumesto na kami. O, sige, dito tayo mag-explore. Una, yung up namin music box. So, ang tagal, wala. Tapos meron pa siya yung parang may radio. REM pad. Di yan, may tumutunog. Okay, sige, dito tayo. Kausapin natin. Estes method. So, Estes method is basically parang siyang radio na nagsisweep. Parang static. Yung ba yung parang metronome style? Or yung parang metronome na ganon is EMF, electromagnetic field. So, how it works is kapag tinapat mo siya, sayang, hindi mo pinadala sa akin eh. Huwag mo dalhin dito. Kapag tinapat mo siya, pag may magnetic field tulad ng room na to, of course, it will go off. Kasi may electricity eh. Pero imagine in an abandoned location, and then may mag-spike na gano'n, tangina, kalokohan yun. Diba? And then, yung sinasabi ng REM pod is, when someone is going to touch it, may tutunog yun ng sound. Tapos, depende yun sa lapit or sa layo. Talagang once it's really close. Yeah. And then yung music box is a motion sensor. So, imagine if kinalibrate ko dito, so ang masascan niya na is yung place na yan. If something changed or someone walk in front of music box, tutunog din siya na para music box. Okay? And then yung Estes, it's a method. Pero yung device na ginamit doon is a radio na nagsisweep lang. Sweeping radio na and sometimes they communicate it. Kunyari sabihin ko na may kasama ba kami dito? Pwedeng mag-sweep yun na may voice. So, Estes ka ng Estes? Akala ko tuloy yung healer sa ML. Buisit ka? Hindi, pakita mo na lang. Estes method daw. Sabi ko, Rome. Rome. So, sino mag-edit ko, pakita mo na lang yung picture, baka mamaya gagamitin yung reference. Estes method. May naka-skin. Si Wise. Epic skin to. Be Wise. Okay. So, yun, ayun, buti na lang in-explain niya. Mas gets nyo na ngayon. Dami palang instruments din. Yeah. So, nung nandun kami, so yung Estes, parang sa akin comedy pa rin. Parang bakit ako? Dami din namin, kaya di din ako natatakot. Paano ba explain? Yung meron kasing magsusuot nung sa earphone. Yeah, so ang niya, kunyari Estes method, di ba? Kunyari, this is the device, kunyari. Yan. So, ikaw mag-Estes. Papahawak ko sa'yo itong device, and then nagsisweep lang yan, and then naka-headphones ka na noise cancellation. Yes. And then from afar, kunyari, nandito ako, I'm gonna ask, anong pangalan mo? And then, habang nagsisweep yan, lahat na maririnig mo na words, you're just gonna say it loud. Kunyari, may narinig ka dyan, kotse. Bigyan sa akin, kotse. Sasabihin mo yun out loud. Lahat na maririnig mo na words, na tingin mo words, you're gonna say it out loud. Pero di mo naririnig yung questions. So, and sometimes how just it works is, sometimes it connects with the question. Yeah. So, ayun, that's why maraming paranormal. So, bali, you can't hear who is speaking, pero you can only hear through the Estes machine. Who's talking through that frequency or whatever that line is. Sometimes how I do it is, nasa isang room yung mag-Estes, nasa kabilang room. Putang ina mo! Sorry. Andun na yung lalamu mo, mama.
So, nangyari, hindi Estes. So, sino yung taga-tanong? Si Aga? Oo, tapos tinry ko din eh. Ah, so ikaw yung nakasuot? Oo, tinry ko din. Sabi ko, di una, wala kami marinig. So, baka madami tayo. So, ginawa, lumabas yung iba. Nasa vlog ni Agatha baka mapanood nyo dyan sa Cresta Del Mar. So, yung naririnig ko yung anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Maya may sumasagot, Les. Tapos paulit-ulit siya. Pero hindi mo alam na nagtatanong pala si Aga ng Hindi ko pangalan naririnig. mo. Oo. So, nung parang, okay, nung una, wala sumasagot sa akin eh. Parang ang labo. Sige, tinry na nila. Salitan kami. Tapos ginawa nila, sila na, nanonood lang ako. Maya-maya, yung sumasagot sa tanong, ikaw muna magtanong. Anong pangalan mo? Les ulit. Les. Same kayo. Same yung sagot. Tapos, maya-maya, anong dito? Anong ginagawa mo dito? Parang work. Parang sumasagot talaga siya. One word. One word lang. Tapos, maya-maya biglang help. Tapos biglang may pumapasok na mga lalaki naman. Parang ibang boses na. So, tinanong namin, ilan kayo dito? 8. Sumagot din ng kung ilan sila, kung meron ba siyang kasama. So, biglang nawala, mga siguro 10 minutes nawala. So, wala na naman, sabi ko. So, kailangan nating lumipat siguro ng pwesto. Ginawa namin, lumipat sila dun sa labas ng hotel, sa labas. Wala, sobrang dilim dun, sobrang mapuno. Nung time na yun, dun na yung pinaka nakakatakot. Kasi habang tinatanong nila, edi binawa ko, binivideo ko sila eh. Binivideo ko yung... Ito sila, Jim, nasa loob ng restaurant na luma. Habang daw nagtatanungan, ako daw nakatingin kay Jim. Nakatingin lang daw ako sa kanya the whole time na laki daw mata ko. Tapos takot na takot nga sila. Di ba? Hindi mo alam yun eh. Hindi ko alam. Kasi sa tingin mo, normal ka pa rin. Normal pa rin yung ginagawa mo. Sa phone, na binibideo ko sila Aga. Sabi ko, hindi ako nakatingin sa'yo, nagbibideo ako. So, nung time na yun, parang, tinatanong nila, hello, sino to kausap namin? Sabi, biglang may sumagot, Agassi. Tinawag siya, si Agassi daw, tatanong. Nasaan ka po? Stairs. Doon sa stairs na may palaging kumakalabog. So, nung time na parang... Ito may packet sa ballroom. Parang, sa ballroom ba yung taas doon? Ayun, doon. Sabi sa amin, help, go, now. Go now daw. Punta kami doon sa stairs. So, yung driver ni Aga, si Kuya Inchik, sabi, hindi, wag na kayong pumunta doon. Baka may delikado, baka pinapapunta tayo. Tapos, yung sumasagot pala nito, parang boses na lalaki na hindi na yung Les na. So, parang sabi sa amin, help, our son, help, go now. Nung sinabi nung driver na wag na kayong pumunta dyan, baka delikado. Sabi ng bilis. Parang bigla kami pinagmamadali, bilis. Tagal. Biglang ganun na yung mga sagot. So, yung time na yun, ang bigat na nang nararamdaman namin. Tapos yung mga nag-e-estes, parang nilalagnat na ako. Tapos parang bigat na. Yung time na yun, ang intense na nung sobrang dilim doon, di ba? Sobrang dilim. So parang ang intense na. Sabi ko, guys, parang tara na. Huwag na nating ituloy. Tapos nung huling mga sagot niya, tumatawa na. Parang, parang bilisan nyo, bilis. So, nung pinakat na namin, nagdasal kami, tara, doon na tayo sa kotse. Nung ginawa ko, di madali kami, sakay ako ng kotse. Nung time na daw na yun, basta pagkasakay ko kasi, parang ang alam ko, dumiretso na kami. Parang nasa highway na kami, papunta ng Airbnb. Tapos parang bigla na lang pumitik, nasa nadumdapan doon pa pala kami sa may gate. Parang ganun yung nangyari sa akin. Tapos parang nung natauhan ako nun, sila Jim tsaka si Aldis, takot na sa akin. Gagi si Albert, may sinasabi. Sabi sa akin. Parang sabi ko daw, sa kayo pupunta, parang ganun. Hindi ko alam exact na sinabi ko daw eh. Basta takot na takot sila. Pero nung time na parang akala ko nasa highway na kami, kasi katapat lang ng highway. Nung parang pumitik na, tayo na nasa gate pa pala kami, nag-outro pa pala si Aga. So parang sa akin, parang ano nangyari? Parang dire-diretso ka lang. Siguro, usually it's not the spirit eh. It's demons kasi. Yun. That you're trying to check with. Really? Yeah, I do believe that. I do believe that. It's either demons or naniniwala din kasi ako sa mga laman lupa eh. So, pag demons, they're just satanic entities. Yeah, and they could possess you. Pag spirits kasi they were once human, tapos namatay. Pag demons, they're just... For me, ito naman in my belief lang. Hindi ko alam kung may magka-counter or what. Pero feel free to comment, guys. Yes. So, but I do believe in demons. I do believe in energy. And I do believe in earth entities. Pero with the spirit, kunyari ako, namatay ako. Kunyari lang, knock on wood. Kunyari, namatay ako. It's either... Plastic yan. Wala na. Plastic.
It's either wala na ako doon. Yeah. You can't communicate to me anymore. Yun yung pinaniniwalaan mo. Wala na. It's mahirap eh. But your energy for still me lang Pero yung energy, kunyari ako, nawala ako doon ng malungkot, yun yung mafe-feel nyo sa area. Where you last were? Parang ganun. And basta for me, lahat sila demons eh. But in somehow, naniniwala pa rin ako na alam mo, medyo magulo. Medyo magulo. Pero yun yung kinakatakot pero alam mo, ko. same tayo. Ganun din ako. Kinakatakot ko na minsan kasi akala nung iba, lalo yung mga gusto lang ng content, akala nila for fun lang. Pero minsan, you're gonna experience something that will really change your belief in that. Lalo kapag... Exactly. That's why I don't want to explore. Kasi feeling ko, the first will be the opening. Sa akin, gets mo ba? Sa akin, whenever I'm with collaborator, whenever I'm with people, I always check on them. Are you okay? Okay ka lang ba? We're gonna do this. I-brief ko sila. You're gonna experience this. Okay lang ba sa'yo? If they say, okay lang ako. And then we're gonna proceed. Pero if you think na it's not, okay, papasamahan kita, you're gonna go back there, I'm gonna go alone. I'm with Myrtle and Ed. And then, si Myrtle nun, she's freaking out already. So I asked her, are you okay? Ed Kaluwag. So, okay lang ba sa'yo na ito yung gawin? Okay lang ba sa'yo na yun yung tanong niya? Kasi hindi mo pwedeng banat ka lang ng banat eh. Just for the sake of the video. Kunyari, you're gonna join me with the video, babanatan ko ng ganito, pupunta tayo sa 4th floor kasi pinaka-haunted. Hindi ko alam paano kapag hindi pala kaya ni Jinho. Di ba? So, biglang sinapian. Putang ina. Laki ko pa naman tao. That's what I'm always trying to avoid eh. Yung sanib. Kasi I do believe in that eh. I experienced that firsthand. Na may albularyo. Putang ina, sinapian yung kaibigan ko. In front of me. We're not vlogging. We're just there kasi gusto niya magpagamot. Kasi may nafe-feel siyang heavy. Every night, binabangungot siya. This was like 6-7 years ago. And then putang ina, nakita ko siya. Sinapian sa harap ko. Tangina kami ng isang kaibigan. Tinginan talaga kami. Sorry, bro. Yun yung kaya nga sabi ko din, delikado din talaga yung ginawa namin. Hindi siya basta-basta, hindi delikado siya talaga. Delikado. That's why... Change batteries daw tayo. Okay. Hindi, tuloy lang to ha. Tapos bali yung nakaraan. Tapos sa nakaraan, meron nung experience na Ito yung pinakamaganda dyan na magdadala sa vlog. So, ito na.